dayuhan at politiko ay umaasenso at busog na busog sa pagpapakasasa sa yaman ng bansa. Papayag ba tayo doon, mga kasama? Papayag ba tayo na habang buhay tayong maghihirap? At dahil hindi tayo papayag, ano ang tugon ng Estado sa atin? Pamamasismo at panunubil! Break mo na, break. Ayun nga mga kasama, dahil sa kaduwagan at takot ni Bongbong Marcos sa nagkakaisang frente ng mamamayang Pilipino, desperadong pinapapasok ang mga dayuhang Amerikano upang magtayo ng mga EDCA sites na may layuning sakupin ang iba pang mga bansa sa Timog Silangang Asya. Dahil na rin sa patuloy na pagkadaustos ng ekonomiya ng mga imperialistang bansa, partikular ang Estados Unidos, at pagpapakatuta ng Remeng Marcos. Kapwa nitong inaarmasan ang kanilang mga sarili upang patuloy na makapagnakaw, makapagsamantala at makapanubil at mag-asta na animoy hari ng buong daigdig. Sa isang banda, ang pamalagiang presensya ng mga dayuhang militar sa ating bakuran ay malinaw na pambabastos sa ating karapatan na magkaroon ng absolutong soberanya bilang isang malayang bansa. Kaya mga kasama, sama-sama nating isigaw, imperialismo! Burokrata kapitalismo! Feudalismo! Bulok na Estado! Si Marcos mismo! Ang US mismo! Maraming salamat, Wilson, mula sa Anakbayan NCR. Guys, palike na lang, palike na lang. Ang Live susunod tayo naman ngayon natin dito sa may magsalita ay maglalatag sa atin Luneta. kung ano ang naging At nandito epekto napakaraming mga ng pagputo, nagpoprotesta pagsira sa para kalikasan hilingin ng na Palestina babagsakin at Venezuela kung paano Pangulo. pinapatay sa pamamagitan ng environmental destruction at pandarambong ng Israel at Estados Unidos ang Palestina at yung pagkakatulad nito sa Venezuela. Tinatawagan mula sa Youth for Justice and Peace si Carla Benedicto. Imperialismo! Ibagsak! Jump, jump, BFA! Jump, jump, BFA! Jump, jump, EDCA! Jump, jump, EDCA! The people united! Will never be defeated! Muli isang palakang araw sa ating lahat. Narito po kami ang Youth for Justice and Peace upang makiisa sa panawagan ng mamamayan na ibagsak na ang pagkahari ng imperialismong US. Mga kababayan, narito rin tayo bilang mga biktima ng pandarambong ng ating mga likas na yaman. Mga kababayan, tayo ang nakatira rito sa Pilipinas, pero ang mismong magsasaka natin ay nagugutom. Mismo ang mga minero natin ay hindi kumikita sa mga ginto at mineral na kinukuha nila na buwis buhay sa ilalim ng lupa. Ang mga mangingisda natin mismo ay restricted sa ating mga dagat mismo. At mismo ang mga kabataan at mismo ang mga kababaihan ay hindi respetado sa bansa natin. Mga kababayan, ganito rin ang nararanasan ng mga kababayan at mga kapwa natin sa Venezuela at sa Palestine. Mga kababayan, lampas isang siklo na itong ginagawa ng imperialismo US. At tuwing nagkakaroon lang ng eleksyon, napapalitan lang ito ng mga pinuno na pinayagan at pinapaya
tayo nakasunduan na lalo lang nagpapasikip sa mga tanikala na nasa leg natin. Patuloy rin nag-ooperate ang mga tayuhan na mga minahan at plantasyon sa bansa natin. At anong ginagawa ng gobyerno sa mga lugar na maraming ganito? Minimilitarize. Pinapaulanan ng mga bomba, ng mga bala, at pinipigilan ang mga komunidad na mabuhay ng malaya. Nauubos ang mga buwis natin sa mga operasyon ng AFP, sa Abra, sa Mindoro, sa Negros, sa Samar, sa iba't iba't pang probinsya. Mga kababayan, this is where our taxes go! This is where our taxes go! Sa pasismo, sa militarisasyon, sa pagpatay sa mga kapwa natin Pilipino. Mas nakakagalit pa po na ang mismong mga lupain natin ay ginagamit bilang mga base militar. Kalaw Inaagawan ng malapit lupa na po ang sa mga US. magsasaka. So At hindi na marami sila na rin makapasok mga doon guys kasi kaso kontrolado na ng ng mga paglabag sa karapatang pantao sa mga lugar na ito. Nandito tayo sa may Mga Luneta. kababayan, narito tayo. Tama ba? Dahil hindi natin Paharap sila papuntang Quirino Grandstand. na maging makinarya at maging isang base militar ang Pilipinas at ang US katulad ng ginagawa nito sa Israel. Mga kababayan, lampas 70,000 na ang pinatay ng US sa Palestine. Halos 100 ang pinatay nila sa Venezuela noong January 3. At mga kababayan, hindi takot ang US, ang AFP, ang PNP na pumatay ng mga Pilipino. Pero tama ba mga kababayan, hindi rin tama para kay Marcos Jr. na maging tuta ng US. Mga kababayan, nag-umapaw ang dugo. Ang inutang na dugo ng imperialismong US sa mamamayan sa buong daigdig. Pero hindi ibig sabihin, tama ba na matatakot tayo? Ang Pilipinas, ang mga Pilipino, ay hindi for sale. We are Filipinos at tayo ay may mahabang kasaysayan ng paglaban para sa kalayaan natin. Kahit gustong nakawin ng US ang kinabukasan natin, ang kalayaan natin, naniniwala tayo, lalo ang mga kabataan, na paglalaban natin ito hanggang sa kalayaan. The youth, the Filipino youth, are dreaming for a future that is free. So we fight for it. Mga kababayan, magpalakas tayo. Ipakalat pa natin ang isyong ito sa mas malawak na mga Pilipino. At patuloy tayong lumaban hanggang sa pagdaya natin. Imperialismo! Ibagsak! Jump, jump, PFA! Jump, jump, PFA! Jump, jump, EDCA! Jump, jump, EDCA! The people united will never be defeated! Maraming salamat, Kayla. Ang susunod po na bahagi ng ating programa ay isang pangkultural na pagtatanghal mula sa